Praise the Lord. God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Hallelujah. Bakit inuna dito na sinabi, God is faithful? Ito po ay nagbibigay sa atin ng assurance. Anumang pangako ng Diyos sa ating buhay, temporal or eternal, literal or spiritual, He is faithful to fulfill lahat. Praise the Lord. Then sinabi dito, by whom ye were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Ito po ay hindi by twos, by threes, by family, but this is by individual. Ang ginamit dito, singular. By whom ye, ikaw, ako, tinawag tayo ng Diyos para sa fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Ano ba itong fellowship? Fellowship, this is companionship or friendship, or matawag nating to be company, maging company tayo sa Kanya. So kasama, fellowship. Bakit kailangan natin ng fellowship? Tinawag tayo ng Diyos, bawat isa sa atin, para sa fellowship kay Lord Jesus Christ. Para tayo matuto sa Kanyang pamamaraan. Matuto tayo sa Kanyang kapakumbabaan, matuto tayo sa Kanyang pag-ibig, matuto tayo sa Kanyang katuwiran, kabanalan, lahat ng mga pamamaraan na gusto niyang i-impart sa atin, ituro sa atin, mangyayari ito if we have the fellowship with Him. Praise the Lord. Di ba merong kasabihan na, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin sino yung mga kasalamuha mo, kasama mo lagi, kaibigan mo, kakumpani mo, araw-araw. Tapos pag ma-identify yun sila, kung ano yung pagkatao nila, ganun din ang pagkatao mo. So, yan ang ibig sabihin na meron tayong, bawat isa sa atin, meron tayong fellowship sa ating Panginoong Hesukristo. Sumasama tayo kay Kristo. Lumalakad tayo kay Kristo. Nakikiusap tayo kay Kristo from time to time. Nakikinig tayo sa Kanya. Nagpapaturo tayo sa Kanya, nagpapagabay tayo sa Kanya, nakikinig tayo sa Kanya. Yan yung fellowship. Tinawag tayo ng Diyos who is faithful sa lahat ng Kanyang mga pangako, temporal and eternal, material and spiritual. Pamamaraan niya para hindi tayo maliligaw. Kailangan tayo magkaroon ng friendship, fellowship with our Lord Jesus Christ. Hindi tayo maging iba kay Jesus Christ. Praise the Lord. Kailangan tayo ka-fellowship natin lagi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, matapos itong individual nating pag-fellowship sa Kanya, nagawa mo na, nagawa ko na, nagawa niyo na lahat ang pakipag-fellowship kay Jesus. Nandyan yung karakter niya, nandito sa atin, nandyan yung holiness niya. Kasi nagpag-fellowship tayo sa Kanya nakuha natin lahat yung Kanyang pamamaraan, nakopy natin, natuto tayo, na nagkaroon tayo ng magandang impluensya sa ating Panginoong Kristo. Now, magkakaroon naman din tayo ng fellowship among ourselves. Praise the Lord. Basahin natin yan. 1 John 1 verse 3. Praise the Lord. That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Yeah. That which we have seen and heard declare we unto you. Ano ba yung nakita nila? Ano ba yung narinig nila?
That is their fellowship with our Lord Jesus Christ. Ano yung narinig nila kay Lord Jesus Christ? Ano yung nakita nila kay Lord Jesus Christ? Dinideclare din nila sa iba. That ye also may have fellowship with us. Para kayo magkaroon din ng fellowship sa amin. Para pare-pareho tayo na ang ating fellowship nandyan sa Panginoon Diyos. Yung sinabi dito, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Yung ating fellowship, sa totoo lang, ito po ay nandyan sa Ama, nandyan sa ating Panginoong Hesus Kristo. We have fellowship with our God. Yan yung ating magandang environment na fellowship. Kasi nandyan yung presence ng blessings, nandyan yung presence ng kaligtasan, nandyan yung presence ng kapayapaan, nandyan yung presence ng pag-iibigan, nandyan yung presence ng pagtutulungan, nandyan yung presence sa pagmamahalan. Yan yung fellowship natin. Amen? Praise the Lord. Pastor, paano yan? Every service, wala na tayong fellowship. Nami-miss ko na yon. Kaya ngayong coming first Sunday of the week, first Sunday of the month, first Sunday of the month, i-announce ko ngayong Sunday yan. Anong pitsa yan? First Sunday of the month of December. Okay, magkaroon tayo ng fellowship. Paanong paraan? Kung instead yung ikain ninyo sa bahay ninyo, dalhin nyo na lang dito. Yung kainin namin sa bahay namin, dalhin namin dito. Mag-share tayo lahat. Kung ano yung, instead doon tayo kakain sa ating tahanan, dalhin natin yung pagkain at dito natin kakainin. Magsama-sama tayo after sa divine service. Pagkatapos niyan, itong mga upuan na ito, mag-create tayo ng 3 na grupo. Mag-grouping tayo. Men's, women, YP. Merong segregation. Tapos, magkaroon tayo ng, mag-choose tayo ng leader sa bawat grupo na yan. Tapos yung fellowship natin, ang purpose natin yan, para malaman ang mga personal na mga kabigatan sa bawat isa na pwede niyang i-share sa kapatiran at pwede nating pagtulong-tulungan sa mga counseling, sa mga ideas, kung ano-ano pang involved na itulong natin. At least, as a family, meron tayong fellowship. Hindi yung walang pakialaman, walang kibuan, walang pakikipag-usap sa isa't isa. Hindi. Kailangan meron tayong fellowship sa isa't isa. At yung fellowship natin ay lagi tayong napapailalim sa presensya ng Diyos. Siya yung ating pinaka-leader sa bawat grupo. Yung guidelines ng Diyos sa Bible, sa kanyang mga characters dito na tinuro niya sa atin sa katuwiran, kabanalan, lahat-lahat na pag-ibig sa isa't isa, pagmahalan, pag-aruga sa isa't isa, yun yung ating gawing guidelines na i-apply natin sa ating kapwa. Amen? Praise the Lord. Para ma-organize yung fellowship natin sa isa't isa. Ganun ka mahalaga. Importante yan na maganda. Kami, mga lalaki, mag-usap kami. Sabihin ko, G, kumusta ang kalagayan ng natin, PNP? Di ba? Makibalita tayo. Bradsel, kumusta yung status mo? Magkumustahan. Kung may mga problema, magkaroon ng sharing o guidance, counseling. Pag sabihin natin, parang may problema tayong membro dito na
may ganito. Sige, mag-tasking tayo. Sino sa atin dito ang magbisita doon para i-revive natin? So yung mga nanghihina, mapalakas. Praise the Lord. Kung may mga problema sa isa't isa, mapag-usap sila para mabigyan ng solusyon. Kasi ang atin dito, yung ating kilos, ang ating gawa, napapailalim sa pag-ibig ng Diyos. Napapailalim sa awa ng Diyos, napapailalim sa katuwiran ng Diyos. We promote God's love. Praise the Lord. So, as a family, as a congregation, nagkaalaman tayo sa ating mga hinaing sa sarili natin at magkakaroon niya ng kalutasan, bearing one another, counseling one another. Di ba maganda? Subukan natin yung isang pamilya kung walang kibuan. Di ba? Hindi maganda. So, mas maganda yung fellowship na ito. Amen? Praise the Lord. Hindi naman tayo magkikwentuhan dyan na magsisiraan tayo. Huwag tayong magpailalim sa kapangyarihan ng dyablo. Magpailalim tayo lagi sa pakpak ng banal na Diyos. Ingat tayo. Kailangan tayo lahat. I-discern natin lahat ang takbo ng ating pananalita, kaisipan, para yung fellowship natin with the Father and with His Son, Jesus Christ. Praise the Lord. Basahin pa natin. Philippians chapter 2, 2 hanggang 5. Praise the Lord. Fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Yeah, like-minded. Ano yung like-minded? Pare-pareho ng kaisipan. Mind of Christ. Fulfill ye my joy. Nabigyan niyo ako ng kaligayahan. Na kayo ay nagkaroon ng katulad ng pag-iisip. One spirit tayo sa pag-iisip. Kung yung isa nag-isip na magpatawad, lahat magpatawad. Yung isa mag-isip na magtulong, magtulong. Yung isa mag-isip na reconciliation. So, like-minded tayo. Yung mind ni Jesus Christ, yun yung pareho yung mind natin sa Kanya. Kasi ang pinaka-objective dito, yung fellowship natin is under with the presence of God. Amen? Praise the Lord. Yan, dyan tayo nagpapailalim sa Kanya. Having the same love, the same care, the same love of God, love of Jesus, yun ang love natin. Pareho, tayo lahat merong ganon. Being of one accord, hindi tayo nagkakahiwalay-hiwalay, hindi tayo nagkaroon ng gaps sa isa't isa, hindi tayo nagkaroon ng walang imikan, hindi tayo nagkaroon ng walang pakialaman, hindi tayo nagkaroon ng walang pansinan, hindi po, one accord tayo. One accord. Anong maramdaman ng isa, maramdaman ng lahat. So meron tayong fellowship na ganun. Amen? Praise the Lord. One accord of one mind. Isa lang yung isip natin under the guidance of God. Look not every man on his own things. Hindi yung walang pakialaman sa iba, sarili mo lang lagi tinitingnan mo. Hindi ka marunong makinig sa iba. Gusto mo ikaw lang pakinggan, mali yun. Dapat, sinabi dito, look not every man on his own things. Huwag ka lang tumingin sa sarili mo lang na part. But every man also on the things of others. Marunong din tayong makinig sa iba. Marunong din tayong rumispito sa iba. Marunong din tayong magkaroon ng cooperation para sa kapakanan ng iba. Praise the Lord. Kasi sa pamilya, pag hindi yan ma-establish, wala. Bungkag, sira.
walang peace, walang harmony, wala. Hindi maganda. Pero kung ang bawat isa ay merong pag-uunawaan, pagpapatawaran, marunong lumimot sa mga nakalipas, marunong tumiis sa mga nangyari sa past na hindi mo na balik-balikin, yung bang marunong kang magpatawad sa kapwa mo. Yun, hindi tayo nag-ano lang sa sarili natin. Kapakanan din ng iba ang tingnan natin. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ano bang nakita natin kay Jesus Christ? What kind of mind has Jesus Christ? Di ba? After He was forsaken, after He was, lahat-lahat na mga nangyari sa Kanya, sa disciples, ni isa walang nanatiling nanindigan. Everybody forsook Him. Pero anong ginawa Niya? Binisita Niya. Kinumusta Niya. Children, do you have any meat? Hinandaan Niya ng pagkain. Kinausap Niya face to face. Ni-revive Niya ng husto. Pinasauli Niya sa Kanya. So ganun ang ating mind. Praise the Lord. Yun ang mind natin na hindi natin pwedeng i-welcome yung kung meron mang nagawa ang diablo sa buhay natin and damage has been done, let us not permit these things to continue. But let these things be overcome. Let these things be healed. Amen? Praise the Lord. Para makita natin yung peace sa isip, sa puso natin. Makita natin yung harmony. Makita natin yung unity among ourselves. Look not every man, next verse tayo. 1 Corinthians 1 verse 10. Praise the Lord. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Yan. Yan lang yan nating tandaan. Sinabi dito, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ. Tingnan mo yung mga trabahante sa DPWH. Si Brad Silio, pag magtrabaho yan doon sa opisina niya, magsuot man niya ng uniform, nakalagay DPWH. Anong gagawin niya doon? Lahat ng related ng gawain ng DPWH, yon ang kanyang atupagin doon. Yon ang kanyang sikasuhin, yon ang kanyang trabahuin, kung ano yung sabihin ng superior sa kanya, o Engineer Silio Butwasan, mag-field, inspect ka sa project natin doon sa GovGen. So lahat, kung ano yung marka ng kanyang dibdib na DPWH, within 8 hours sa kanyang pagtrabaho, hindi siya pwedeng lalabas within the work sa DPWH. Tayo rin, sa fellowship natin, we are under the name of Jesus Christ. Nakatatak dito sa pangalan ni Jesus, nandito sa uniform natin. Kahit di yan nakikita, isipin lang natin na we are under in the name of Jesus Christ. Huwag tayong lalabas sa kanyang pamamalakad. Huwag tayong lalabas kontra sa kanyang pinapagawa sa atin, policy niya, doctrine niya, commandments niya. Huwag tayong lalabas kasi sinabi dito brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, we are all having that title under the name of Jesus Christ, tayo lahat. That ye all speak the same thing. Ano yung the same thing na magsasalita tayo, pare-pareho tayo ng mga kaisipan, pare-pareho tayo ng layunin, under the Lord Jesus Christ, under His love, under His mercy, under His righteousness, under His holiness. Huwag tayong lumabag, huwag tayong lumampas dyan. Kasi, mapuputbol tayo pag gagawa tayo ng kasuklam-suklam sa Kanya. Praise the Lord. So yan ang control sa ating fellowship,
sa ating unity. Naka-under tayo dyan. Walang mag-against dyan. Kasi hindi tayo makapasok sa langit pag hindi tayo magpasakop sa Kanya. Kaya, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you. Ha? Para walang pagkaiba-iba. Yung iba kay taning sumusunod, ang iba kay Jesus, yung iba sa mga atheist sumusunod, ang iba sa Word of, hindi pwede. Lahat tayo, under tayo. Let us speak the same thing. Let us have the same attitude, character, para walang division among you, that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Nagkaisa tayo sa the same mind of Christ. Nagkaisa tayo sa the same judgment sa Word of God. Ito yung pinapairal natin dito na sistema. Amen? Praise the Lord. Wala na tayong ibang dadalhin na papailaliman natin. And this must continue. Kailangan patuloy ito. Kunyari, every first Sunday of the month, fellowship tayo. Tapos yung men's group, sabihin ng leader na, mag-schedule tayo, mag-meeting tayo, di kung ano yung schedule, basta tuloy yung ano natin, yung ating fellowship, tuloy yung ating samahan na tungo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Praise the Lord. Iba man talaga yan pag nandyan ang fellowship. Basahin natin na wag na natin itong hintuan. Hebrews 13 verse 1. Praise the Lord. Let brotherly love continue. Yes. This is, we may call it brotherly love. Kung merong brotherhood sa mga fraternity, kung ano-ano mga organisasyon, nagkikilala sila sa isa't isa, may mga meeting sila, may mga officers sila, ganun din sa buhay natin. Meron tayong pagkakaisa. Meron tayong objective under the name of Jesus Christ. Huwag tayong lumabas dyan sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Ano pang gusto ng Diyos sa atin? Basa 1 Peter 3:8. Praise the Lord. Finally, be all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous. Yan. Finally, be ye all one mind. Di pwede magkaiba, iba. One mind under the mind of Christ. Having compassion one of another. Magkaroon tayo ng compassion sa bawat isa. Pag sinabing compassion, meron kang burden para sa pagtulong. Love as brethren. Mag-ibigan tayo katulad sa mga kapatiran. Amen? Praise the Lord. Na we are one family under our Heavenly Father. Be pitiful. Marunong din tayong maawa sa mga nawala. So, pag naawa ka sa mga nawala, maghakbang tayo. Paano sila mabalik? Amen? Praise the Lord. Be courteous or polite. Kailangan maging polite tayo sa ating kapwa. Respectful. Honoring one another. Respect one another. Alam mo, pag ito ay napansin ng tagalabas, na ganyan ang ano natin, yung dealing to one another, yan yung ating ginagawang standard na ng ating fellowship. Marami ba yung mabibless? At dyan nila malalaman na itong mga grupong ito, itong mga taong ito, mga totoo talaga itong mga Kristiyano. Kasi si Kristo ang nasusunod sa kanilang pamamalakad. Yun ang dapat talaga mangyari. Amen? Praise the Lord. No, hindi yung palaparan ng karatula, payabangan ng pangalan ng simbahan. Hindi yun.
This is not all about, but this is all about Jesus Christ. This is all about God, the Creator of everything, na nagkaroon tayo ng fellowship sa Kanya, tapos tayo magkaroon ng fellowship among ourselves as brethren. Basahin natin ano ang magiging atmosphere or influence sa iba na tagalabas kung gawin natin yan. Basa, John 13:35. Praise the Lord. By this shall all men know that you are my disciples, if ye have love one to another. Yan. Sa pamagitan nito, malalaman na kayo ay aking mga alagad. Pag sinabing alagad, you are followers of Jesus. You are influenced by Jesus. You are friend of Jesus. You are companion of Jesus. If ye have loved one another. Yan, sa pamagitan nito, lahat ng mga tao makikilala na kayo ay aking mga followers. Pag kayo ay nag-iibigan sa isa't isa. Praise the Lord. To God be the glory. Salamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Napaka-importante po ito. No? Nung maliit pa yung kongregasyon na dinadala ko sa Manila noon, yun, pagkatapos namin ng simba, bagong mag-alisan lahat, meron muna kaming fellowship. Pero habang lumalaki ng lumalaki, ay dapat hindi ito mawala. Kaya magkaroon na tayo ng grouping. Men's group, women's group, young people's group. Iba rin yung general fellowship. Amen? Praise the Lord. Kunyari, sabihin ng mga men's group, project kaya tayo. O di ba? Mga men's lang yun. Sabihin naman ng mga women's, bayanihan kaya tayo para sa gawain ng Diyos. So, women's yun. Sa mga young people, mag-create kaya tayo ng activity na pwede nating i-impart sa mga kapwa natin young people. Di ba? So, meron tayong mga kaisipan na mga napapag-usapan, lahat sa ating pagkakaisa, related lahat sa pagluwalhati kay Jesus Christ. Amen? Praise the Lord. Sabihin ng mga babae, sino mga miyembro natin na babae na hindi na sumisimba? Bisitahin kaya natin. Sabihin naman ng mga lalaki, sa mga lalaki, sino bang napansin natin na hindi na nakakasipot dito? Kumustahin kaya natin? Oh, di ba? Love one another, care one another. Praise the Lord. Oh, bakit natin niya napag-isipan? Because we fellowship under the love of God, under the care of God. So yung ating guidelines within sa company na ito na ang pangalan Jesus Christ. Praise the Lord. Related lahat gawain ni Jesus yung ating pagkakaisahan at gagawin natin lahat ito. Alam mo, pag ginagawa natin ito, we are securing our future dito sa mundo. Literal. We are securing our children. Kahit nag-aaral sila, i-bless ang mga parents, masuportahan, maging successful sila. We are caring for the children na maliliit pa. We are caring for the children na coming pa. Mga anak natin, unti-unti na nagsiasawa, nagkakaroon tayo ng apo, kasali yan sila sa plano ng Diyos, sa kaligtasan, sa mga blessings na tatamuin natin sa mundo. Napakahirap po lang Diyos sa sanglibutang ito. Kung marinig lang natin yung mga nagpapakamatay, nagdodroga, naglalasing, nagkasira-sira ng mga pamilya because they have no God. O, di ba? Sira yung pamilya. Tapos pag masira yung pamilya, magkatay-katay ba yan na? Muliwat ang mga anak, hantod gadto sa mga apo.
So itong ating fellowship under the name of Jesus Christ, this is very essential because we are securing first our salvation, we are securing first our good health of our family, we are securing the future of our children, we are securing the future of our grandchildren. Basahin natin yan. Jeremiah 32, verse 39. Sige po. Praise the Lord. And I will give them one heart and one way, that they may fear me forever, for the good of them and of their children after them. Yan. I will give them one heart and one way, that they may fear me forever. So nakahook up yung ating unity, being one heart, being one way, dyan sa Panginoong Diyos, yung godly fear kung tawagin. We are under the gravity of the influence of God. Alam mo yung gravity? Bakit tayo hindi lumulutang? Because of gravity. May magnet. Hinihila yung weight natin sa lupa. So hindi tayo lumulutang, naka-attach yung paa natin sa lupa. So dapat meron tayong attachment with God. Praise the Lord. We are not separated from Him. Kaisa tayo dyan sa Kanya. For the good of them, para sa atin, and for their children, para sa mga anak, and after them. Matapos, sino pa ang susunod sa ating mga anak? So, ganun. To God be the glory. Ang ganda, ang sarap. Pag ginagawa natin ito. Time will come, we will be counting blessings with the blessings of God. Time will come, we will be counting jewels, mga blessings ng Diyos sa ating pamilya. To God be the glory na i-bless tayo ng ating Panginoong Diyos. Time will come, we will be counting more souls na maliligtas. Hindi man tayo mag-expect too much kasi mahirap man talaga papunta sa langit. Pero at least, meron tayong madadala dahil sa liwanag na nakikita sa atin. Amen? Praise the Lord. Ano ang ginagawa ng mga apostles noon? Yun din ang gagawin natin. Basa. Acts chapter 2, verse 42. Praise the Lord. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. Yan. They continued steadfastly in the apostles' doctrine. Ano ba yung apostles' doctrine? Meron palang apostles' doctrine? Meron. Ano ba yung doctrine? Doctrine that is teaching of what is the church is teaching. Ano ba yung doctrine dito? Bible. Ano ang doctrine namin? Bible. Word of God. Nagpatuloy sila sa apostles' doctrine which is out of the Word of God. Praise the Lord. Yun ang ating ipagpatuloy sa buhay natin. Apostles' doctrine and fellowship. See? Include lagi dito ang fellowship. Pakipagsalamuha. Pakipagsama-sama sa isa't isa. And in breaking bread. This is the Passover. Ito yung Holy Communion. And in prayers. So, anong gagawin natin before we will start in our meeting? Mag-pray tayo. Men's group. Sabihin kung meron ng leader na na-appoint, brother, kayo mag-lead sa opening prayer ngayon. O di mag-pray. Sa women's din, sa young people din. So, we always start in prayer. Lagi yan para igabayan tayo ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Basa pa, 2 Corinthians 8 verse 4. Praise the Lord. Praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Ayan. See? Idalangin mo kami sa
much entreaty, yung talagang dibdiban, that we would receive the gift. What gift is that? Gift of the Holy Ghost, gift of the Holy Spirit. Spiritual gifts. And take upon us the fellowship of the ministering to the saints. So ano yung fellowship natin under the name of Jesus? Let us work together in the name of Jesus, under His command, under His purpose, under His righteousness, and of the ministering to the saints. Who are these saints? The masses. Everybody. Lahat yan. Amen? Magmi-minister tayo sa pangkalahatan sa mga anak ng Diyos. Ngayon, merong pinagbabawal sa atin na fellowship dito. Kung merong ina-urge ang Diyos sa atin na mag-fellowship tayo sa isa't isa, under His name, under the name of God, pero merong pinagbabawal ang Diyos sa atin na uri na fellowship. Ano yun? Basa. Ephesians 5:11. Praise the Lord. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Ayan. Huwag kayong makipag-fellowship sa mga unfruitful works of darkness. Kaya bawat isa sa atin is responsible to take care of his sister or her brother, vice versa, na walang fellowship of unfruitful works of darkness na mangyari sa atin. Amen? But rebuke, badlunga, sawayin ng bawat isa. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Para hindi ka magkasala, hindi madamay yung iba. Ganon tayo ka sober, ganon tayo ka watchful. Inaalagaan natin ang sistema ng Diyos na tinuro niya sa atin. Praise the Lord. Salamat tayo sa Diyos. Siya yung nag-establish sa atin dito. O, tingnan mo yung nangyari sa Sudipen. Nagkaisa tayo. O, tapos na. Yung project natin doon. To God be the glory. Sa pagtulong-tulungan natin. O, ano yan? Isa yan na outcome ng ating unity. Ng ating pagmamahalan. Ng ating pagtutulungan sa ating kapatiran. Pero in terms of fellowship with the unfruitful works of darkness, let us have no fellowship with that. Wag. Bawal yan sa atin. Amen? Bakit? Hindi natin wini-welcome yung kasiraan ng ating unity. Hindi natin wini-welcome yung ating pagsisiraan sa isa't isa. Hindi natin wini-welcome yung pagpasok ng diablo para tayo lusawin, para tayo gulo-guluhin, para tayo pag-away-awayin, para tayo pag-umpog-umpogin. Naalala niyo yung buhay ni Sister Nining Tan tsaka ni the late Pastor Ruben Tan? Testimony nila sa, alam mo ito mag-asawa na ito, ano ito sila, wala kang marinig nito sila sa kanila na naglalalis sila ba? Pero meron daw time na nagsigawan talaga silang dalawa. Sigawan talaga sila. Talagang mainit ang... Nung huminto sila ngayon, nagtinginan sila sa isa't isa. Sabi nila, anong nahimo man nato ni? Magluhod ta, magampo ta. Rebuke nila itong taning. Jesus' name, get out, Satan. Huwag mo kaming guluguluhin mag-asawa. Nawala din. Praise the Lord. Wala na yung init ng ulo, wala na yung sakitan ng mga pananalita, wala na yung insultuhan, wala na, labing na. To God be the glory. So, pag mag-enter yung fellowship with the unfruitful works of darkness, rebuke. Amen? Praise the Lord. Sawayin mo kaagad. Brother, ayop, wag ganun. Against na yan sa unity natin. Huwag tayo magchismis dito. Huwag tayo magsiraan dito. Gusto mong iparating yung issue na yan, huwag mong ikalat.
Iparating natin yan sa authority, sa ating mga elders. Pag hindi yan na pagkaayos ng elders, dating natin yun doon kay pastor. Huwag natin itong i-chismis, huwag natin ikalat, huwag natin i-handle natin ito para hindi tayo maging unfruitful. Amen? Ganun. Maayos kagad. Diba? Sabihin ko sa inyo, para tayong Jerusalem na binalik yung wall of Jerusalem. Pinagtibay. Kasi nandun ang temple ng Diyos. Let us protect this body, temple of God. Kailangan fortified ito, high walled ito. Bantayan natin ito. Hindi makapasok yung unfruitful works of darkness. So yan. Last verse, pakibasa. Philippians 1:5 and 6. Praise the Lord. For your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Praise the Lord. Wala nang lugar si Satanas sa buhay natin. Yung fellowship natin in the gospel. Amen? Praise the Lord. Hindi fellowship with my opinion, with your opinion. Hindi opinion natin ang sundin. Yung gospel of the Lord. For your fellowship in the gospel from the first day until now. Sa unang araw hanggang ngayon and onward. Patuloy yung ating fellowship in the gospel. Amen? Praise the Lord. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Sino ang nag-start ng good work sa iyo at sa akin? Di ba ang Diyos? Di ba ang ating Panginoong Kristo? And let Him perform it until His coming. Amen? Hindi na maka-perform si Taning. Wala na. Ang nagpi-perform na sa atin, He who began a good work in you and in me. And that is our Lord Jesus Christ. Siya na until the day of His coming. Wala nang lugar ang kaaway. Tapos sa ating pag-fellowship, diyan natin madama ang ating unity. How good and how pleasant it is for the brethren that dwell together in unity. Because the anointing of God will be upon them. And God will command the blessing, even life forevermore. Praise the Lord. Imagine that. So kaya ang fellowship, biblical, scriptural, commanded, and this is the kind of the behavior of the children of God. They have the fellowship of our Lord Jesus Christ under the name of Jesus Christ. So ihanda na ninyo ang inyong isip at puso sa ating first Sunday of the month of December. Dito tayo mag-lunch lahat. Dalhin nyo yung, kung gusto nyo dalhin yung kaldero ninyo, dalhin nyo dyan. Praise the Lord. O kasirola ba o ano. Basta mag-ano tayo. Kailangan natin ng table talaga dyan. Ma-develop din ito. Kasi nung una na-mention na namin yan, na sabi ko, Pastor RJ, gawa kaya tayo ng folding table para anytime na meron tayong mga okasyon, edi tayo natin yan. Hindi na tayo mag-arkila. Mahal kasi ang arkila ng regular na natin gagawin ito. Ilinya mo lang yan katulad nun, tapos lagyan ng table. Wala na. Dami nang makaupo. Praise the Lord. Itong bench natin, this is good enough. Kahit wala tayong monoblock chairs. Yung table na lang ang kailangan natin. So how I love this to be done or to happen. And how I love this to continue our fellowship. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Awitin natin anong closing song natin, may?
He leadeth me.